Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome po sa Batang Maynila to. Update lang po tayo tungkol dito sa SUV, dito sa pasaway na SUV na pumasok po dito po sa EDSA bus lane o busway mga kababayan. At ang nagsalita po ang LTO at nako, ito pong unang napagbintangan na may-ari ay si Senator Win Gatchalian. At ngayon mga kababayan ay mukhang nababalita na ito raw Cadillac, mga kababayan, Cadillac Escalade, isa pong top of the line na napakagandang sasakyan. Ako, milyones po ito. At meron lamang pong 24 ganito dito po sa ating bansa. 24 na registered owner ng ganitong sasakyan. So, although hindi agad naalaman kung kanino yung sasakyan, meron pong 24 titingnan kung kanino po talaga itong Cadillac Escalade na longest na dumaan yan po sa EDSA busway. At isa po sa pinagbibintangan mga kababayan at pinaghihinalaang nagmamay-ari ay ito pong si Bato de la Rosa. Lahat na lang ng issue na kay Bato. Pasaway talaga, hindi mo maintindihan lahat na ata ng kaso na kay Bato de la Rosa eh. EJK. Tapos itong mga paggagawa nila ng mga hearing dyan sa Senado. Na halatang-halata naman ang sarili lang ang kanilang pakay, ipagtanggol ang kanilang sarili. At hindi na po ito para sa bayan ang ginagawa nila, kundi para ipagtanggol yung sarili nila, pang sariling kapakanan, ginagamit nila yung kanilang posisyon para matakbuhan o matakasan yung kanilang crime against humanity at yung mga katarantaduhang ginawa nila nung sila pa ay nakapwesto dyan sa nung panahon ni Presidente Duterte at ngayon bilang senator. Malapit na matapos ang maliligayang araw na ito sapagkat siya po ay tatapos ang kanyang termino ngayong 2025. So, nasa tao na kung ibabalik siya kasi re-electionist po siya bilang senator. Kaya kung ako sa inyo mga kababayan, kapag ganito ang kandidato na nakikita natin ang kanyang sineservisyohan ay puro pansarili, ilagay na lang natin sa inidoro at huwag natin muling bigyan ng kapangyarihan sapagkat ginagamit lang ang kapangyarihan para sa pansariling kapakanan. Ngayon, ito mga kababayan, isa siya sa pinaghihinalaan na nagmamay-ari nito. Itong nasa ating screen mga kababayan lakihan ko lang. Ito pong number 7 na Cadillac Escalade. Nakabigatin po ito sapagkat biruin nyo, 24 lang merong ganito kasi sobrang mahal eh. Kumbaga hindi practical para sa mga tao na bumili ng ganito. Pero lang kung talagang yung pera mo talagang pakalat-kalat lang sa bahay. Kunyari, naagis-agis mo lang yung pera, nasa ilalim ng carpet, nasa ilalim ng rep, sa ibabaw ng rep. Yan, kung yan yung pera mo at sobra-sobra, hindi mo na alam gagawin mo, na-stress ka kung paano gastusin, ayan, bibili ka ng ganyan. O kaya naman, pwede kang bumili ng ganyan kung yung perang pinambili mo ay hindi talaga galing sa'yo o hindi mo pinaghirapan. Kinupit mo lang o ninakaw mo lang sa kaban ng bayan, pwede. Kasi hindi mo pinaghirapan eh. So, itong sasakyang ito, nahuli po sa busway at sinita, pero tumakas po eh. Lakas ang loob eh. At may number 7. Yan po ay ini-issue sa mga senators. Ngayon, kaya inaanap sino-sino ba yung mga senator? Actually, mga senatong tawag ko dyan eh. Mga senatong na merong ganyan. So, isa po sa, napipili na mga tao na malamang at sa malamang, yan daw ay pag-aari ng senator, ay una-una si Win Gatchalian, tinanggi na ni Senator Win. At ito ngayon, si Bato de la Rosa. Pero syempre, as usual mga kababayan, ito po ang balita. Kay Bato de la Rosa ba yung sasakyan na yan? O hindi?
Ito, alamin natin. Pero bago yan mga kababayan ha, may gusto lang akong i-share sa inyo tungkol po dyan sa lungsod ng Maynila. Na-interview po kahapon, kahapon ba o isang araw, itong si Mayor Hani Lacuna ng bilyonaryo. At grabe kanya nga mga pahayag. Alam nyo ba na sinabi ni Mayor Hani Lacuna at sabi rin ni Congressman Valeriano na merong isang congressman dyan, nakasamahan nila dati, na ang ginawa ng kalaban, ito nga naging mayor ng Maynila pero umalis kasi tumakbo sa mas mataas na posisyon bilang presidente at ngayon nagbabalik kahit siya nangako na hindi siya babalik at hindi niya aagawin ang kumbaga ang pagka-mayor sa Maynila. Sinabi niya hindi na siya tatakbo, mananahimik na siya. Pero biglang nagbago ang ihip ng hangin, tumakbong muli, kinalaban pa, na matindi. Hindi man lang hinintay matapos yung termino ng kaibigan niya, nung kinakapatid niya, ang ginawa niya talagang kinalaban. At ang matindi, pinaatras pa. Pero may incumbent, si Mayor Hani Lacuna pa ang talagang gusto niyang umatras. So, anong nangyari, eto, magkalaban na sila. At alam niyo ba mga kababayan, yung isang congressman na dating Asencio Manileño, ginawa pala nila, ayon sa, yan sa napanood natin binayaran pala yan mga kababayan para lumaban sa Asencio Manileño. Oh. At isa pa mga kababayan kumbaga nabayaran ba o pinilit? Kasi natatakot yung congressman na baka siraan siya kasi kilala daw nila yung Yorme na talagang kung dumiskarte yan isisiraan ka. Kaya itong congressman dati nakakampi nila, hindi ko na babanggitin ang pangalan, malalaman niyo naman kung sino yun tumalikod dyan sa Asencio Manileño at kumampi dun sa kabila. Napilitan kasi baka nga siraan. At kadistrito kasi nung tumatakbong mayor. At ang dami pa mga kababayan, ang dami pa, sabi ni Congressman Valeriano, may mga kandidato nga na binayaran para lumaban sa kanila. So ganun po kadumi ang diskarte na itong kalaban nila Mayor Hani Lacuna. Kaya mga kababayan, paalala ko lang kung kayo mga taga legit na talagang taga Maynila, hindi yung sa social media lang. Kasi alam niyo mga kababayan, marami akong nakikita talagang sigaw-sigaw ng sila ng pangalan ng kalaban pero hindi naman pala butante ng lungsod ng Maynila. Kumbaga nakikichismis lang. Pero totoo, wala silang kumbaga hindi sila butante ng lungsod ng Maynila. Maingay lang talaga sa social media pero pagdating sa ground parang ang nangyayari mas lamang na lamang etong si Mayor Hani Lacuna. Kaya nga laging paalala ni Mayor Hani Lacuna huwag kayong maniniwala sa social media. Marami pong sinasabi sa Facebook na hindi totoo. Maniwala kayo dun sa nangyayari mismo, dun sa lungsod ng Maynila. Maraming sintrol na nagkalat at talagang sinisiraan si Mayor Hani Lacuna wherein ang talagang nanira sa kanya o nakasira sa kanya ay mga tao nung dating mayor. Ayun ang dapat nyo malaman. Hindi yung kayo naniniwala kayo basta-basta sa kwento. Okay. So ayan mga kababayan, yung ating konting pahakpayaw dyan sa Balitang Maynila. Balik na tayo. Ano ba? Kay De La Rosa ba? Yung sasakyang yan? Yung number 7 na pasaway na yan? Basahin natin tong balita. Ito mga kababayan. Sabi rito. Ito, highlight natin. Ayan sa ating screen para makita ninyo. Lakihan natin konti. Yan. As usual, dininay ni De La Rosa na kanya ang number 7 na plakado na Cadillac Escalade na dumaan po dyan sa EDSA busway. Ayan mga kababayan. Sabi dito, ayan idininay, sabi ni De La Rosa, na wala siyang sasakyang katulad ng
illegally used na dumaan po dyan sa EDSA busway at na merong protocol number 7 na sinasabi nga ng mga otoridad na fake. Ito, pakinggan muna natin guys ha. Itong sinabi ng paano nila nalaman na fake. Johnson, Pakinggan natin itong balita ng ABS-CBN ha. alam na po ang Okay. Ito po. Sir Johnson, the investigation is still ongoing. So alam na po, ang nalaman na po talaga natin dyan is yung plaka po ay peke. Ngayon, inaalam natin kung sino po yung nagmamayari ng sasakyan because it may challenge dun sa on that part because kung makikita po natin yung vehicle, harap and likod, nakalagay siya 7. And then we are now coordinating with other agency, baka nakita itong sasakyan na ito or may ibang nakakaalam kung saan po at sino ang may-ari ng sasakyan na ito. Sir, paano nyo ba nalaman na faking na siya? Anong prosesong dinaanan niya to say na fake yung plaka? Una po, paulit-ulit po natin pinanood yung video. Atin pong nakita, hindi po ganun yung design. It is not the design that we are issuing to protocol plate number 7. Second, chinek namin yung aming record. Wala po tayong inisyong protocol plate number 7 sa isang Cadillac white Escalade. And then yung design and security features that we are na kasama sa aming mga plaka, hindi po natin nakita doon sa plaka po na iyon. Okay, so yan mga kababayan, no? Ang nangyari, nalaman lang nilang fake. Pero hanggang ngayon, hindi pa nila alam kung kanino. Pero, eto nga, akala nila kay Bato, pero dininay ni Bato. So, hindi daw kay Bato, mga kababayan, ha? Hindi kay Bato de la Rosa. Kanino ba yan? Teka lang, ha? Ayan, mga kababayan. At sabi ni De La Rosa, lakayan natin para makita ninyo. Yan. Hindi nga daw siya gumagamit ng number 7 na plate. Okay? Wala daw siyang ganong number 7. For security reasons. Siguro natatakot siya. Kasi pag 7, obviously, alam niya sa pang-senator yun eh. So, yan yung nangyari. At sabi niya, sabi ni Bato de la Rosa, I can't afford a Cadillac. Hindi niya daw kaya bumili ng Cadillac. Sure ka? Hindi niya raw kaya bumili ng Cadillac. Dahil yan daw ay sobrang mahal na sasakyan. At hindi siya gumagamit nga nung number 7. At sabi niya, kapag naglagay ka raw kasi ng number 7, ibig sabihin, para bang sinasabi mo sa mga drug lords na ambush me. O ito ako, number 7 ang plaka ko. O ito, pagkakataon niya na, dito niyo ako tirahin. Parang ganun sinasabi niya. Kaya hindi siya gumagamit ng plate na ganun. Number 7. At sabi pa niya, bakit ko i-announce sa buong mundo na senador ako? Alam ko naman, senador ako. Senador ba? Senatong. So, sabi ni De La Rosa, yung mga protocol plates, optional yan. At sabi niya, hindi ako gagamit ng ganyan. Sapagkat parang iniimbita mo itong mga gustong gumurgur sa'yo, na gurgurin ka. Dahil pinapakita mo yung number na yan, na ang nagmamayari niya na isang senador. At yan mga kababayan, base dito sa balita, isa pa, wala daw conduction sticker. So, paano? Ang hirap naman malaman yan. Paano? Ang lakas ng loob, no? Paano nakatakbo ito walang plaka? Meron 2 number 7 sa harap at likod, tapos wala man lang conduction sticker. Ano to? Smuggled ba itong sasakyan na to? Ano nangyari dito? Paano to nakatakbo at paano nakatakas ito? Dapat, ang daming violation eh. O, sabi dito, kapag nahuli raw ang driver daw ng Escalade, ano mga charges? Violation of the use of EDSA busway, including suspension and even possible revocation of license. Sana nga. Alam ko naman, baka naman na konting ganyan lang, wala na. Bigla kayo manlilembot.
Di ba? Siguraduhin nyo na talaga marerevocate ang kanyang lisensya dahil sobrang kahihiyan talaga ang pinaggagawa nito sa LTO. Ang pwede lang daw dumaan sa EDSA busway, walang iba kundi ang Senate President, ang Presidente, Vice President, Senate President at House Speaker. Silang apat lang ang pwedeng dumaan sa busway. The rest of the public officials sa Pilipinas, bawal. Okay, so sa isang senator lang pwede dumaan dyan, si Senate President Chis Escudero. Kaya iba nangangarap na dumaan dyan, maging Senate President muna kayo, o kaya maging President, maging House Speaker, o kaya Vice President. Okay, so yan mga kababayan. So as usual, i-deny mga kababayan ni Bato de la Rosa na siya o pag-aari niya yung pumasok dyan sa bus lane. At mga kababayan, hanggang ngayon, di pa po alam kung sino ang nagmamay-ari. Pero, meron palang update mga kababayan na sandali lang, meron akong update. Dati po kasi, pinagpipilian 24. Pero ngayon, ang pinagpipilian na lang nasaan na ba yun? Ba't nawala? Dati po ang pinagpipilian, 24 ngayon, kumonti na lang po. Ang alam ko, pinagpipilian na lang nila ay 13 o hanggang 14. Nasa na yon? Okay, ito, latest update mga kababayan. Ito. So, binawasan na, kumbaga sa suspect, kung 24, naging na lang, 13 to 50 na lang, na rehistradong Cadillac SUV, Cadillac Escalade SUV ang sinisilip ng LTO. So malapit na 13 to 15 magiging na lang yan, magiging 10, magiging 7, magiging 5, magiging 3, magiging 2 hangga't matumbok yung talaga nagmamay-ari. So kung ako dito sa may-ari, lumabas ka na, malapit-lapit ka na talaga at lumiliit na ang inyong mundo. Kaya sumuko ka na. Ayan, isa to longest na nagmamay-ari ng SUV na yan. Sabihan mo na yung driver mo na sumuko, huwag mo nang pagtakpan. Ay talaga, porke mayayaman kayo, talagang iniiwasan ninyo kinakausap na pa yung mga lalagyan nyo dyan sa LTO. Mga tulonggis kayo, mga walang hiya kayo. Ito namang LTO, bagal din kumilos. Pero pag mga mahihirap, ang bilis kumilos, ang bilis pamultahin yung mga taong mahihirap. Pero itong mayayaman, hanggang ngayon, pero yun, tinatago nyo pa rin. Ang style nyo, bulok. Okay, so yun lang mga kababayan, abang-abangan pa tayo sa update tungkol dito. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.